Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 102. Lumang Tipan, Deuteronomy 16:21-22, Deuteronomy 17, Deuteronomy 18. Dapat hindi kayo magtayo para sa iyong mga sarili ng isang asera, anumang uri ng baras, katabi ng altar ni Yahweh na inyong Diyos na inyong gagawin para sa inyong sarili. Ni magtayo kayo para sa inyong sarili ng anumang banal na batong haligi, na kinasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi kayong dapat maghandog kay Yahweh na inyong Diyos ng isang baka o tupa na may kapintasan o kapansanan dahil kasuklam-suklam iyon sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. Kung mayroong matagpuan sa inyo, kahit saan sa loob ng tarangkahan ng inyong mga lungsod na ibibigay ni Yahweh na inyong Diyos, sino mang lalaki o babae na gumagawa ng masama sa paningin ni Yahweh na inyong Diyos at lumalabag sa kanyang kautusan, sino man ang mawala at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan at lumuhad sa kanila, kahit na ang araw, ang buwan o anumang nasa langit, na wala sa aking sinabi at kung sinabi sa iyo ang tungkol dito o kung maririnig mo ito, pagkatapos ay dapat kang gumawa ng isang maingat na pagsusuri. Kung totoo at tiyak ito na isang kasuklam-suklam na bagay na natapos gawin sa Israel, pagkatapos dapat mong dalhin ang lalaki o babae iyon, na nakagawa ng masamang bagay sa tarangkahan ng inyong mga lungsod, na ang lalaki o babaeng iyon, ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Sa bibig ng 2 o 3 mga saksi, ang dapat mamatay ay hatulan ng kamatayan, pero sa bibig ng isang saksi ay hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Ang kamay ng mga saksi ay dapat unang maglagay sa kanya sa kamatayan at pagkatapos ang kamay ng lahat ng mga tao, at alisin mo ang kasamaan mula sa inyo. Kung magkaroon ng napakahirap na bagay sa iyo sa paghatol, marahil ang isang katanungan ng pagpatay o aksidenteng kamatayan, ng karapatan ng isang tao at karapatan ng ibang tao o isang natatanging katanungan na masakit na nagawa o ibang uri ng bagay, mga bagay na pagtatalo sa loob ng tarangkahan ng inyong mga lungsod, pagkatapos dapat kayong umakyat doon sa lugar na pinili ni Yahweh na inyong Diyos bilang kanyang santuaryo. Dapat kang pumunta sa mga pari, ang mga kaapo-apuhan ni Levi at sa mga hukom na naging tagasilbi ng panahong iyon, hahanapin mo ang kanilang mga payo at ibibigay nila sa inyo ang paghatol. Dapat mong sundin ang batas na ibinigay sa inyo, sa lugar na pinili ni Yahweh bilang kanyang santuaryo. Mag-iingat kayo sa paggawa ng lahat ng bagay na kanilang pinapagawa sa inyo. Sundin ninyo ang batas na kanilang tinuro sa inyo at gawin ayon sa mga pasya na kanilang ibibigay sa inyo. Huwag kayong lumihis mula sa kung ano ang sasabihin nila sa inyo, sa kanang kamay o sa kaliwa. Sino man sa inyo ang nagmamayabang sa hindi pakikinig sa pari na tumatayo para magsilbi sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos, o sa hindi nakikinig sa hukom, ang taong iyon ay mamamatay, aalisin ninyo ang masama mula sa Israel. Dapat makarinig at matakot ang lahat ng mga tao at hindi na magmayabang kailanman. Kapag dumating kayo sa lupain na ibibigay sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos, at kapag aangkinin ninyo ito at magsimulang manirahan dito at pagkatapos sinabi ninyo, magtatakda ako ng isang hari para sa aking sarili, tulad ng lahat ng mga bansa na nakapalibot sa akin, pagkatapos dapat ninyong tiyakin na magtakda bilang isang hari para sa inyong sarili, isang tao na siyang pipiliin ni Yahweh na inyong Diyos. Dapat kayong magtakda ng isang hari para sa inyong sarili, isang tao na mula sa inyong mga kapatid. Naway hindi ka magtakda ng isang dayuhan na hindi ninyo kapatid para sa inyong sarili. Pero hindi dapat siya magparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili o magdulot sa mga tao na bumalik sa Ehipto para sila ay magparami ng mga kabayo. Dahil sinabi ni Yahweh sa inyo, mula ngayon hindi na dapat kayo bumalik sa daang iyon. At hindi siya dapat magdagdag ng mga asawa para sa kanyang sarili, para ang kanyang puso ay hindi na tumalikod kay Yahweh, ni paramihin ng lubusan ng pilak o ginto. Kapag siya ay nakaupo sa trono ng kanyang kaharian, dapat siyang sumulat para sa kanyang sarili sa isang balumbon ng isang kopya ng batas na ito, mula sa batas na mula sa mga pari, na mga Levita. Ang balumbon ay dapat nasa kanya at dapat niyang basahin ang laman nito sa lahat ng araw ng kanyang buhay, para matutunan niyang parangalan si Yahweh na kanyang Diyos,
nang sa gayon mapanatili ang lahat ng mga salita ng kautusan at mga batas, para isagawa ang mga ito. Dapat niyang gawin ito para hindi magmataas ang kanyang puso sa kanyang mga kapatid at para hindi siya lilihis mula sa mga kautusan, sa kanan man o sa kaliwa, para sa layunin na hamaba ang kanyang mga araw sa kanyang kaharian, siya at kanyang mga anak, sa Israel. Ang mga pari, na mga Levita, at ang lahat ng lipi ni Levi, ay walang bahagi ni pamana sa Israel. Dapat nilang kainin ang mga handog kay Yahweh na gawa sa apoy bilang kanilang pamana. Dapat wala silang pamana kasama ng kanilang mga kapatid na lalaki, si Yahweh ang kanilang pamana, gaya ng sinabi niya sa kanila. Ito ang magiging bahagi ng mga nakatakdang pari mula sa mga tao, mula sa kanila na naghahandog ng isang alay, maging ito ay mga baka o tupa, dapat nilang ibigay sa pari ang balikat, ang 2 pisngi, at ang mga laman loob. Ang mga unang bunga ng inyong butil, ng inyong bagong alak, at ng inyong langis, at ang unang balahibo ng inyong tupa, dapat ninyong ibigay sa kanya. Dahil pinili siya ni Yahweh na inyong Diyos mula sa lahat ng inyong lipi para tumayong maglingkod sa pangalan ni Yahweh, siya at ang kanyang mga anak na lalaki magpakailanman. Kung may isang Levita na dumating mula sa alinman sa inyong mga bayan na mula sa buong Israel kung saan siya namumuhay, at nagnanais ng buong kaluluwa na siya'y pumunta sa lugar na pipiliin ni Yahweh, sa gayon dapat siyang maglingkod sa pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos gaya ng ginagawa ng lahat ng kanyang kapatid na Levita, na siyang tumayo roon sa harapan ni Yahweh. Dapat silang magkaroon ng parehong bahagi para kainin, bukod sa kung ano ang dumating mula sa pinagbilhan ng pamana ng kanyang pamilya. Kapag nakarating kayo sa lupaing ibibigay ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo, hindi ninyo dapat matutunan ang mga kasuklam-suklam na bagay ng mga bansang iyon. Walang dapat na makitang isa sa inyo na ginagawang padaanin ang kanyang anak na lalaki o kanyang anak na babae sa apoy, sino mang gumagawa ng panghuhula, sino mang nagsasanay ng hula, o alinmang mang-aakit, o alinmang mangkukulam. Alinmang manggagayuma, sino mang nakipag-usap sa patay, o sino mang nakikipag-usap sa mga espiritu. Dahil ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh, dahil sa mga kasuklam-suklam na bagay na ito palalayasin sila ni Yahweh na inyong Diyos mula sa inyong harapan. Wala dapat kayong bahid ng kasalanan sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos, dahil ang mga bansang ito na inyong sasakupin ay nakikinig sa mga taong gumagawa ng pangkukulam at panghuhula, pero para sa inyo, hindi kayo pinayagan ni Yahweh na inyong Diyos na gawin iyon. Magtatatag si Yahweh na inyong Diyos ng isang propeta para sa inyo na mula sa inyo, isa sa inyong mga kapatid, katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Ito ang inyong hiningi mula kay Yahweh na inyong Diyos sa Horeb ng araw ng pagpupulong, sa pagsasabing, huwag nating hayaang marinig muli ang boses ni Yahweh na ating Diyos, ni makita pa man ang malaking apoy na ito, o tayo ay mamamatay. Sinabi ni Yahweh sa akin, ang kanilang sinabi ay mabuti. Magtatatag ako ng isang propeta para sa kanila mula sa kanilang mga kapatid, na katulad mo. Ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig, at sasabihin niya sa kanila ang lahat ng iniutos ko sa kanila. Mangyayari ito kung mayroong hindi makikinig sa aking mga salita na sinasabi niya sa aking pangalan, hihingin ko ito sa kanya. Pero ang propetang magsasalita ng may kayabangan sa aking pangalan, isang salita na hindi ko iniutos sa kanya na sabihin, o magsalita sa pangalan ng ibang mga Diyos-Diyosan, ang propetang iyan ay dapat na mamatay. Kung sasabihin ninyo sa inyong puso, paano natin makikilala ang isang mensahe na hindi sinabi ni Yahweh, kapag magsasalita ang isang propeta sa pangalan ni Yahweh, kung ang bagay na iyon ay hindi maganap ni mangyari, kung gayon iyon ay isang bagay na hindi sinabi ni Yahweh, sinasabi ito ng propeta ng may kayabangan, at hindi kayo dapat matakot sa kanya. Bagong tipan, Luke 14:15-35. Nang marinig ng isa sa mga taong kasalo ni Jesus ang mga bagay na ito, sinabi niya kay Jesus, pinagpala siya na kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya,
may isang taong naghanda ng malaking hapunan at inanyayahan ang marami. Nang may handa na ang hapunan, inutusan niya ang kanyang utusan na sabihin sa mga naanyayahan, "Halikayo, dahil nakahanda na ang lahat." Silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sabi ng una sa kanya, "Bumili ako ng bukid at kinakailangan kong umalis at tingnan ito. Pakiusap ipagpaumanhin mo ako." At sinabi naman ng isa, "Bumili ako ng 5 pares na baka, at pupunta ako upang subukan ang mga ito. Pakiusap ipagpaumanhin mo ako." At sabi naman ng isang lalaki, "Kakakasal ko pa lamang sa aking asawa, at kaya hindi ako makakadalo." Dumating ang utusan at sinabi sa kanyang Panginoon ang mga bagay na ito. Pagkatapos, nagalit ang Panginoon ng bahay at sinabi sa kanyang utusan, "Bilisan mo, pumunta ka sa mga kalye at sa mga daanan ng lungsod at dalhin mo dito ang mga mahihirap, ang mga bulag, at ang mga pilay." Sinabi ng utusan, "Panginoon, ang iyong iniutos ay nagawa na, ngunit mayroon pa ring silid." Sinabi ng Panginoon sa utusan, "Pumunta ka sa mga kalsada at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok, upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa iyo, wala sa mga taong naunang naanyayahan ang makakatikim ng aking hapunan. Ngayon maraming tao ang sama-sama sa kanya, at bumaling siya at sinabi sa kanila, kung sino man ang lumapit sa akin at hindi namumuhi sa kanyang sariling ama, ina, asawa, anak, mga kapatid, oo, at pati ang kanyang sariling buhay, hindi siya maaaring maging alagad ko. Ang sino mang hindi magbubuhat ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat sino sa inyo, ang naghahangad na magtayo ng isang tore, ang hindi muna mauupo at bibilangin ang gastos upang kwentahin kung nasa kanya ang mga kailangan niya upang ito ay tapusin. Kung hindi, kapag nagtayo siya ng pundasyon at hindi ito natapos, sisimulan siyang kutsain ng lahat ng mga makakakita nito, sinasabi, ang taong ito ay nagsimulang magtayo at hindi niya natapos. O anong hari, sa kanyang pagpunta upang sagupain sa digmaan ang isa pang hari, ang hindi muna mauupo at hihingi ng payo kung kaya ba niya kasama ang 10,000 tao na labanan ang isa pang hari na dumarating laban sa kanya na may kasamang 20,000 tao. At kung hindi, habang malayo pa ang hukbo na yon, magpapadala siya ng kinatawan at hihingi ng mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman sa inyo na hindi magsusuko ng lahat ng nasa kanya. Ang asin ay mabuti. Ngunit kung nawala ang lasa ng asin, paano ito magiging maalat muli? Ito ay wala ng pakinabang sa lupa o kahit pa sa tumpok ng dumi. Itinatapon ito, siya na may tainga upang makinig. Mga awit, Psalm 44:13-26. Ginagawa mo kaming katawa-tawa sa aming mga kapwa, hinamak at kinutya kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Ginagawa mo kaming isang panlalait sa kalagitnaan ng mga bansa, isang pag-iiling sa kalagitnaan ng mga tao. Buong araw nasa harapan ko ang aking kasiraan, at nabalot ng kahihiyan ang aking mukha. Dahil sa tinig niyang nanlalait at nanghahamak, dahil sa kaaway at naghihiganti. Lahat ng ito ay dumating sa amin, pero hindi ka namin kinalimutan o pinakitunguhan ng mali ang iyong tipan. Hindi tumalikod ang aming mga puso, hindi lumayo ang aming mga hakbang mula sa iyong daan. Pero lubha mo pa rin kaming pinahirapan sa lugar ng mga aso at binalot kami ng anino ng kamatayan. Kung nakalimot kami sa pangalan ng aming Diyos o nagunat ng aming mga kamay sa hindi kilalang Diyos, hindi kaya ito sisiya sa atin ng Diyos? Dahil nalalaman niya ang mga lihim ng puso. Sa katunayan, para sa iyong kapakanan, kami ay pinapatay buong araw, itinuring kaming mga tupa para katayin. Gumising ka, bakit ka natutulog, Panginoon? Tumindig ka, huwag mo kaming ilayo ng tuluyan. Bakit mo tinatago ang iyong mukha at kinakalimutan ang aming paghihirap at kaapihan? Dahil natunaw kami sa alabok, ang aming mga katawan ay kumakapit sa lupa.
Bumangon ka para sa aming tulong at tabyusin kami alang-alang sa iyong katapatan sa tipan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong naghahanap ng iyong karunungan at gabay. Habang kami ay nagmumuni-muni sa iyong mga utos sa Deuteronomio, tulungan mo kaming itaguyod ang katarungan at katwiran sa aming buhay, na tinatanggihan ang pang-akit ng mga huwad na Diyos at mga bagay na nakakabilang ng pansin. Sa diwa ng kababang loob na ipinakita sa Lukas, naway tanggapin namin ang tawag sa pagiging alagad, na inuuna ang iyong kaharian kaysa sa anumang bagay. Tulad ng Psalmista, naway magtiwala kami sa iyong walang hanggang pag-ibig sa mga panahon ng aming pakikibaka, na naaalala na ang aming lakas ay nagmumula lamang sa iyo. Yakapin mo kami ng mahigpit sa iyong puso, Ama. Amen.